Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Sibol. Patungkol sa pamangkin na si Jack. Walang eksaktong taon. San Sebastian, Samar. Ayon sa kwento, 2 buwan nang namamalagi sa San Sebastian si Jack. Isang lugar sa bukiran kung saan nakatira ang kaanak ng ama na si Sibol. 31 taong gulang pa lamang si Jack na mga panahong ito. Lumikas siya ng Mindanao dahil tinutugis ito ng mga kalabang rebelde. Dahil si Jack, kinikilala ito na isa sa mga pinuno ng sariling grupo. Napilitan siyang lumikas para makaiwas sa gulo. Nagbago ang pananaw bilang kritiko ng gobyerno. Noong una ay nahimok lamang si Jack dahil sa hindi pantay na pamamalakad sa lupain ng Mindanao. Mayayaman ay mas lalong yumayaman, habang ang mahihirap naman, mas lalong humihirap. Inaangkin ang lupa ng kanilang angkan. Ginawang suhulan at nawalan na ng karapatan sa sariling bayan. Noong una, naging matatag ang adhikain ni Jack para sa ikabubuti ng lugar. Para magkaroon ng pantay na pagturing sa dalawang panig na mahirap at mayaman. Sa katunayan, bilang rebelde nanghihimok pa sila para mas lumawak ang kanilang samahan. Para mas dumami, magkaisa at tuluyang makamtan ang hinahangad. Ngunit dumating ang araw. Napapansin niya sa mga ibang lider ng rebelde. Tila naging marahas na ang mga ito. Imbis na tumulong sa mga mahirap at mga kamag-anak na naiwan, naging tulisan na lamang at mamamatay tao. Ang palagi nilang rason, kinakapos sila ng pagkain at pondo mula sa humahawak sa kanilang malaking grupo. Kitang-kita ni Jack kung papaano patayin ng mga kapwa rebelde ang mga taong walang kalaban-laban. Galing din ito sa hirap at pangapi. Dapat ang mga militar ang nakikita niya dito na nang-aabuso. Ngunit ngayon, kapwa mga rebelde. Dito na nagbago si Jack. Naisip na kahibangan ang lahat. Papaano kung nagkataong pamilya niya ang pinapatay ng kapwa rebelde? Ipikit na lamang ba ito para panindigan ang adhikain? Mahinahong nakiusap si Jack sa pagbibitiw niya sa grupo. Umayo naman ang kabilang grupo at nagsilipat na rin ang kanyang tauhan. Ayon kay Sibol, hindi mapakali si Jack sa San Sebastian. Dahil nabalitaan ng binata, pinatay na ang mga kaanak sa Mindanao. Mabuti na lamang ay nakatakas ang mga kapatid, kaya hindi na ito nadamay. Kaya nga lang, nalaman na ng mga kalaban kung saan siya nagtatago. Gustuhin man niyang lumapit sa otoridad. Ngunit ang kinakatakot niya, nasa listahan siya ng mga pinapapatay ng gobyerno. Kahit wala naman siyang ginagawang masama at mga kasama lang niyang rebelde ang namiminsala. Hindi lingid sa kalaman natin na ang mga rebelde ay may mga tangan, pangproteksyon, may orasyon at magkakaiba ang pamamaraan. May kabal para hindi tabla ng bala. May tagaliwas naman para hindi matamaan ng bala. Maraming kwento na ang naibahagi tungkol sa mga rebelde. Iba nga lang ang sitwasyon ni Jack. Iba rin ang kanyang tangan. Mas malalim ang kaalaman niya at sinasabay ang tagulilong at binhi ng aswang. Ang binhi ng aswang, isa itong bato na may kakayanang magkaroon ng katangian ng halimaw ang isang tao.
Hindi man sa itsura, pero makikita sa galaw, bilis, at bagsik sa pakikipaglaban. Napakalakas ng dalawang tanga ng binata, pero ang tagulilong lang ang ginagamit ni Jack. Natatakot ito na baka kapag ginamit niya ang binhi ng aswang, hindi na siya makabalik pa sa normal. Kasalukuyang nasa bukid si Jack, kasama ang tiyuhing si Sibol, kapatid ng ama. Nasa 40 anyos. Walang asawa't malakas din ang karunungan. Pinag-uusapan nila ang patungkol sa pagkamatay na magulang ni Jack. Nasa kubo na nasa harap ng malawak na taniman ng mais. Hindi ka ba uuwi? Kamakailan lang namatay ang mga magulang mo. Huwag kang matakot. Kailangan mong harapin ang problema. Ikaw naman ang may dala niyang kaya ikaw din ang dapat lumutas. Wika ni Sibol. Napailing na lamang ang binata at sinabing wala na siyang babalikan. Kahit man harapin niya ang problema, siguradong mas lalala lang ito. Kaya mas mabuting umiwas. Masakit man sa kanya ang pagkamatay ng mga magulang. Diyos ko, gusto ko magiganti. Pero para saan naman? Para magkasala ulit? Ay, di bale. Pag may pagkakataon, tsaka ko yun gagawin. Mahirap ang grupo. Bukod sa napakarami, may mga tangan din na sobrang lalakas. Tugon ni Jack. Makalipas ang ilang araw, panay na ang reklamo ng tiyuhin ni Jack. Papaano ba naman? May mga taong naghahanap na parang mga pugante sa mga kaanak nilang nasa malapit na lugar. Natanong pa ang pangalang Kahakum. Hindi naman sa pinangungunahan kita, pero parang palayaw mo yung Kahakum, di ba? Nanganganib ang lugar natin. Siguradong natunugan na nila kung nasaan ka. Kailangan mo nang lumikas dito. Wika ni Tio Sibol. Talaga naman oh, hanggang dito pa naman? Tugon ni Jack. Ano bang motibo nila? Bakit ganun ka nalang kaimportante sa kanila upang mapatay? Tanong ng tiyuhin. Alam ko lahat ng impormasyon. Lahat ng koneksyon at mga pinagtataguan ng mga ibang kasama. Siguro, natatakot sila na baka ibunyag ko yun sa gobyerno. Yun lang naman yung pinakaposibleng dahilan eh. Walang mangyayari, Tio. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman din pong nakakakilala sa akin dito maliban na lang sa inyo eh. Mamanmanan ko po ang kilos nila. Total, lumapit sila sa akin eh. Ito na ang tamang pagkakataon. Tugon ni Jack. Hindi na nagsalita pa si Tio Sibol. Nga pala, ang bahay ni Sibol ay maliit lamang. Kwadrado. May isang silid at nakahiwalay ang kusina at banyo sa likuran. Nasa gitna ito ng malawak na sakahan. May iba't ibang tanim na gulay, mais, kamote at kangkong. Kitang-kita nila ang mga tao kung sakaling may mapadaan at ilang bahay sa gilid ng mga burol. Meron ding bahay na kalapit at nasa sakahan din ito. Kamag-anak nila sama. Sumapit ang 2 araw. Naglibot-libot si Sibol. Inaalam ang impormasyon kung naroon pa ba ang mga rebelde at hindi pa umaalis. Nalaman niyang umaaligid lamang ito sa iba't ibang lugar sapagkat may reklamo din ang Karatig Baryo. Ang masaklap. Lumaganap bigla ang aswang. Sunod-sunod ang patayan at aswang ang pinagbibintangan. Sinabi ni Sibol ang lahat kay Jack. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Jack dahil nagmamasid din siya sa iba't ibang lugar. Nagulat pa nga ang tiyuhin kung papaano ito ginagawa ni Jack.
Samantalang hindi naman umaalis ng tahanan ang binata. Tuwing gabi po, hindi niyo po ba ako napapansin? Wika ni Jack. Napailing na lang ang tiyuhin. Naalalang may tagulilo nga pala ang pamangkin. Pero ang tanong sa isipan, alam niyang malakas ang tagulilong sa umaga at mahina naman sa gabi. Ang katangian nitong itago ang sarili at hindi makikita ng kahit sinong tao o may malakas na kaalaman. Ang tagulilong ay isa sa may pinakamalakas na sa bulag. Napag-aralan ko na po ang mga katangian ng tagulilong. Habang tumatagal, may nadidiskubre ako. Minsan kasi, biglaan na lang eh. Gabi noon pero hindi nila ako nakita. Di ba nga ang ibong tagulilong sa gabi lang nakikita? Alam ko na kung bakit. Dahil sa pinagsabay na orasyon at linlang. Kaya pwede ako magmasid sa anyong ibon. Ang lupit nga eh. Dinala pa ni Kaduran yung dalawang may tangan ng binhi ng aswang. Ang mga tagamasid na sina Oscar at Erwin. Di bale, hindi pa nila ako natutuntun eh. At kung sakali mang mangyari na ang lahat, naunahan ko na sila. Pagpapaliwanag ni Jack. Ilan ba sa tingin mo ang kalaban, Jack? Tanong ni Tio Sibol. Sinabi ng binata na 3 lamang pero baka may iba pa. Dagdag pa ni Jack. Mamayang gabi na niya sisimulan ang pagtugis sa mga kalaban. Ayun na nga ang nangyari. Kitang-kita ni Sibol kung papaano naghanda ng sarili si Jack. Nanibago pa ito. Dahil ang kaalaman lang niya, tipikal na orasyon at pangproteksyon sa kamalasan. Bati ng malediksyon at mga masasamang elemento. Nakaluhod si Jack habang nakadipa ang kamay. Nakatalikod ito sa altar. Kinikilabutan si Sibol dahil sa kaliwa pala ang karunungan ng binata. Ang pagtalikod sa altar, salungat sa pagkarga ng mabuti sa katawan. Ibig sabihin lang, parang krus ito na nakabaliktad. Nagkakarga si Jack ng kapangyarihan ng dilim. Hindi katakatakang kaya nitong paganahin ang lakas ng tagulilong sa araw at gabi. Hawak ng binata ang isang maliit na libreta. Nasa lapag naman ang 2 tangan. May garapa pang katabi na may lamang iba't ibang klase. Tila pinaghalong piraso ng kahoy at mga insekto. Singhot ng singhot si Jack. Tila may hinihigop na kung ano kasabay ng pagkumpas ng mga kamay. Ilang sandali lang. Nagubad ito ng damit at kitang-kita ni Sibol ang dibdib ng binata. May pula na tila nagdiliyab na baga. Nakikita naman ito ni Sibol ngunit pilat lamang sa kanyang paningin. Subalit ngayon, tila buhay na buhay ang mga pilat na kataga. Pawis na pawis ang pamangkin ng mga oras na yon. Tinapik-tapik pa ang balikat at sinusuntok ang sariling dibdib. Kumuha ng patalim at sinubukang hiwain ang pulso. Nang mga sandaling ito, labis ang pangingilabot ni Sibol. Kitang-kita ng mga mata na hindi nasugatan si Jack. At nang matapos sa ginagawa, kalmadong nagsuot ng damit at tumayo na tila wala lang. Anong klaseng karunungan yun, Jack? Tanong ni Sibol. Kitang-kita sa mukha ang pagkatakot. Nagsalita ang binata. Hindi siya biyasa sa paggamit ng ibang orasyon, maliban na lamang sa nakasanayan. Ang kakalabanin niya ay kapwa rebelde, kaya dapat niyang ihanda ang sariling katawan. Napilitan itong gamitin ng pinagbabawal na orasyon. Kinarga niya sa tagulilong ang tagaliwas. Kabal naman ang ginamit ni Jack na orasyon.
Pinahintulutan naman siya dahil may kapalit. 1 taon sa buhay ni Jack ang mawawala sa kanya sa ginawang seremonya. Kapag merong hiniling sa demonyo, meron din itong negosyasyon. Teka, paano? Narinig ko naman sa iyo ang katagaan na Diyos ko. Nananalangin ka pa nga. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Sibol. Ngumiti lamang ang binata at hindi na nagsalita. Ilang sandali lang. Naglakad si Jack palabas ng tahanan. Dala ang garapa at 2 tangan. Wala itong dalang baril. Iniwan ang lahat sa bahay ni Sibol at patalim lamang na halos 2 dangkal ang haba. Pero kung umasta ang binata, tila gagawa ito ng dilubyo. Hindi malaman ni Sibol. Gusto nitong sumunod, pero natatakot ito. Magpaganon pa man, tinapangan niya ang sarili. Nag-usal ng orasyon at kinuha ang tabak na nakasabit sa brandelya. Mabilis na sinundan si Jack ngunit naglaho itong bigla. Gabi man ang mga sandaling yon. Pero maliwanag ang buwan at imposibleng hindi niya maaninag si Jack sa bukirin. Wala nang pakialam si Sibol. Tinahak ng tiyuhin ang daan na dinaanan ni Jack. Samantala, kalmado lamang na naglalakad si Jack. Binabaybay ang basang pilapil kung saan naroon ang mga kalaban. Kaya hindi siya nakita ni Sibol. Dahil pinakawalan na ni Jack ang orasyon ng tagulilong. Pabilis ng pabilis ang lakad. Hanggang sa tumakbo na ito na parang hangin sa sobrang bilis. Tila nababaliw naman si Sibol. Lumalakad lamang na tila walang pinatutunguhan. Nalubog pa sa putik dahil diretso lang ang tingin. Ilang sandali pa. Nakarating si Sibol sa kalapit na nayon. Madalas pumupunta doon si Sibol. Dahil dito niya hinahatid ang mga ani. Malapit din sa lugar ang gilingan ng mais. Merong mga kabahayan. Kabisado ni Sibol ang bawat daan. Halos lahat ng bahay ay tahimik na parang tulog na ang lahat ng tao. Ngunit may nakita siyang isang imahe. Tila tao na nakasandal sa puno ng niyog. Nagsisigarilyo. Nakajacket at armado. Marahang lumapit si Sibol at inusisa kung sino. Hanggang sa nalaki ang mga mata. Nang makita ito na mukhang pugante. Kitang-kita niya ang borda sa leeg na krus. At kung makatitig ay tila papatay. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Tanong ng tao. Matapang namang sinabi ni Sibol ang pangalan. Nakahawak pa ito sa tabak. Ngunit, ako nga pala si Kaduran. Hinahanap ko si Hakum. Malaki ang atraso niya. Hindi lang sa amin kung hindi sa mga tao. Kailangan siyang mapuksa sa lalong madaling panahon. Wika ng tao na nagpakilalang Kaduran. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sibol. Nabanggit ni Jack ang pangalang Kaduran. Isa ito sa mga pinuno ng rebelde. Pero bakit tila iba ang sinasabi nito? Waring iba rin ang hangarin. Maraming katanungan ang pumasok sa isipan ni Sibol. Dagdag pa dyan. Nawala ang tensyon niya sa tao at tila gumaan ang pakiramdam. Ibang-iba talaga ang presensya. Yung inaasahan niyang mamamatay ay parang mabuting tao naman. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Anong problema niyo sa pamangkin ko si Jack? Tanong ni Sibol.
hanggang sa napanganga na lamang ito sa mga naging salaysay ni Kaduran. Masamang tao si Jack, aka Kahakum. Naging kasapi nila ito sa rebelde. Mabuti naman noong una, pero katagalan naging mamamatay tao. Nanguna ito sa panunulis, panggagahasa, pagnanakaw at iba pang masamang gawain na labag sa batas ng rebelde. Abusado din dahil ginagamit ang karunungan sa masamang adhikain. Higit sa lahat, kumakain ito ng laman ng tao. Gamit ang kanyang tagulilong, isinasagawa niya ang lahat ng gusto, maging ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Sa katunayan, pinatay ni Jack ang sariling magulang, ngunit hindi napatay ang mga kapatid. Kaya naroon ang binata. Nagbabaka sakali itong mahanap ang mga kapatid sa kaanak. Kaya kami nagmadaling pumunta dito para puksain ang salot. Nabalot na ng kadiliman ng isipan niya, at kapag hindi siya napatay, magpapatuloy ang karahasan. Nag-imbestiga kami at alam naming nasa poder mo siya. Bukas pa namin sana siya pupuntahan. Mabuti na lang wala siyang ginawa sa'yo. Kailangan niyang gawin yon para magkaroon ka ng tiwala sa kanya. Hindi namin siya mahuli-huli dahil marami na din siyang nahimok na masasama. Napuksa namin ang iba, subalit nakatakas naman ang ilan. Pero sa oras na mapatay namin ang pinuno nila, titigil na sila sa kanilang gawain. Dagdag pa ni Kaduran. Hanggang sa mga sandaling yon, binalot ng pagtataka at pagkagulat si Sibol. Gulong-gulo ang isipan at hindi niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngunit may isa pang dumating na tao. Tinawag ito ni Kaduran na Oscar. Napaatras si Sibol dahil alam niyang aswang ito base sa sinabi ng pamangkin. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi masamang tao ang pamangkin ko. Ikaw, Oscar, aswang kang sabi ni Jack. Huwag kayo lalapit sa akin. Wika ni Sibol. Napakunot naman ang noo ni Kaduran. Nagkatitigan pa sila ni Oscar habang nagkikibit balikat. Ano? Ako aswang? Tama ba ang narinig ko? Sino ba to, Kaduran? Ba't parang sobrang takot naman yata? Tanong ni Oscar. Tiyuhin ni Kahakum. Hindi talaga siya maniniwala sa atin dahil pamangkin niya si Jack. Maliban pa dyan, napakagaling nun manglindang. Tugon ni Kaduran. Ganun ba? Hindi ako aswang, no? At kung may aswang man sa amin, si Jack yun. Pinapaikot lang ang isipan mo ng kamag-anak mong demonyo. Rebelde nga kami. Pero ang pangkat namin ay kasundo ng gobyerno at mga sundalo. 3 kami pumunta dito eh. Matugis lang si Jack. Nga pala, Kaduran, nagtimbre sa akin si Ervin. Nagmamadali dahil may inaaswang daw doon sa kabila. Nag-aasik na si Jack dito. Kailangan natin siyang pigilan. Nahihirapan tayo dahil sa tagulilong niya. Isa sa pinakamabisang kombinasyon sa pagiging aswang. Hayop talaga yung si Jack eh. Sumunod ka na lang, Kaduran. Mungkahi ni Oscar. Napatango na lamang si Kaduran. Tinitigan sa mga mata si Sibol. Ang seryoso na mukha ni Kaduran. Hanggang sa sinabi nitong sumunod na rin si Sibol. At nang malaman niya ang katotohanan, hindi na nagsalita si Sibol. Nagdadalawang isip ito dahil baka nililin lang lamang siya ng mga ito. Pero dahil na rin sa dalang kuryosidad, sumunod siya ngunit tuluyan niyang binunot ang tabak upang ihanda ang sarili kung sakaling may mangyari.
Nang makarating sa isang bahay, may dalawang tao sa labas. Isang babae at isang matandang lalaki. Nagsisisigaw ang mga ito at sinasabing pinatay ng aswang ang asawa ng matandang babae. Maniwala man kayo sa hindi, nakita mismo ng mga mata ni Sibol ang isang tao sa silong ng bahay na nakatiwangwang at wala ng buhay. Nakita din niya si Oscar, nakatungtong sa isang bato habang may dinuduro sa itaas ng puno. Nasa baba naman ng puno pa ang isang tao. Ito na marahil si Erwin. Palapit na doon si Kaduran. Yung baril na 45 ay pinahira nito ng putik. Hanggang sa nagkaputukan na at kitang-kita ni Sibol ang paglundag ng itim. At sobrang bilis na nilalang patawid sa isang nyog. Mabilis na tumakbo si Sibol upang malapitan ng maigi. Hanggang sa nakita niya si Kaduran. Kinukumpas ang kamay at may sinasambit na mga salita na hindi naman niya maintindihan. Habang si Oscar naman, dumakot na din ng lupa at pinahid sa mahabang baril. Nagpaputok at dito kitang-kita ni Sibol na may nalaglag. Napadausdos pa ito sa dahon ng nyog at doon sa kawayan na nagpunta. Dito na pinalibutan nila Kaduran ang kawayanan. Nanlaki ang mga mata ni Sibol nang makitang may tao. Paika-ikang naglakad at kamukhang-kamukha ni Jack. Dito na nalinawan ang isipan ni Sibol. Totoo nga ang sinasabi nila Kaduran. Lahat ng mga bagay na alam niya kay Jack habang nasa bahay ay pawang kasinungalingan lamang. Kitang-kita niyang nanlaban pa si Jack. Hawak nito ang patalim. Maitim ang mga mata at umaangil pa na tila malaking kambing. Pinaputukan nila Kaduran si Jack. Hindi nakagante at tuluyan itong tumumba sa lupa. Lumapit pa si Sibol upang makasigurado. Si Jack nga ang taong ito. Nasa kamay pa nito ang tagulilong. Habang yung binhi naman ng aswang, wala ito sa kanya. Sinabi naman ni Kaduran na pasensya sa ginawa nila. Dahil kahit papano, pamangkin pa rin ni Sibol si Jack. Kapag naluwa niya ang binhi, kunin mo, Oscar. Ikaw ang magtago at wag na wag mong ibibigay sa kahit kanino. Yan ang nagpapabago sa isipan ni Jack. Yan ang dahilan ng lahat ng kasamaang ginawa niya. Dagdag ni Kaduran. Nakatulala lamang si Sibol. Ilang sandali lang umalis na ito sa lugar. Naisip niyang baka pagbuntungan pa siya ng galit ng kaanak ng pinatay ng pamangkin. Habang naglalakad pa uwi, gulong-gulo pa rin ang isipan. Panay bigkas na mabibigat na salita sa sarili. Hindi niya lubos mapagtanto na ang taong kinupkup niya dahil sa isang dahilan ay isa palang aswang at mamamatay tao. Kinabukasan, umugong ang balita sa buong baryo. Mabuti na lamang, hindi nilantad nila Kaduran na ang aswang ay pamangkin ni Sibol. Sinunog na ito kagabi hanggang sa mabo. Ang leksyon sa ating kwento: huwag ibuhos ang tiwala sa isang tao, lalo na kung hindi natin ito lubos nakakilala. May mga taong magaling manlinlang, nasa likod naman ay may masamang hangarin. Kilatising maigi, pag-aralan at alamin ang mga bagay na nasa likod ng pagkatao ng isang estranghero. Tapang, kasama ng matalas na pag-iisip, bukas sa mga opinyon at maging mapagmasid. At ang pinaka-importante, dasal at gabay ng Panginoon.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Onde. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Si Onde ay nag-iisang anak ni Dalia sa dating asawang Amerikano. Ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil may pamilya na ito sa ibang bansa. Lumaki si Onde na busog sa pagmamahal ng ina kahit wala na itong ama. Ipinaliwanag naman ni Nanay Dalia kung nasaan ang tatay ng anak. Naunawaan naman ni Onde ang kanilang sitwasyon. Nanay, gagawin ko po ang lahat para makabili ako ng bahay at lupa para sa iyo. Tsaka magtatapos rin po ako ng pag-aaral. Alam ko naman po na yun lang ang may babalik ko sa iyo eh. Sa lahat po ng mga sakripisyo mo para sa akin. Wika ni Onde. Napangiti naman si Dalia sa sinabi ng anak. Niyakap ito ng mahigpit. Kahit magtapos ka lang ng pag-aaral mo anak, masaya na ako doon. Para kahit papano, nabigyan kita ng magandang edukasyon. Mangarap ka hanggat gusto mo. Tuparin mo ang lahat ng iyon hanggat kaya mo. Nandito lang ako para sa iyo anak. Nakaalalay at handa kang damayan sa lahat ng pagsubok na kakaharapin mo. Tugon ni Nanay Dalia. Tanging paglalako ng gulay ang kinabubuhay ng dalawa at siyang pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Hirap man sa buhay, puno naman ng pagmamahalan at pangarap ang mag-ina. Hindi sila nawalan ng pag-asa dahil palaging sinasabi ni Nanay Dalia na hanggang may buhay ay may pag-asa. Sa tuwing walang pasok sa eskwela si Onde, palagi itong tumutulong sa ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Minsan na may nagkakargador ito sa palengke upang may dagdag kita silang mag-ina. Marami ang humahanga sa kanila, lalo na kay Onde, dahil matulungin ito sa ina maging sa kapwa. Pagkarating naman sa eskwela, napakatalino ng binata. Palagi itong nangunguna sa kanilang magkaklase. Hindi nito alintana ang estado sa buhay. Madalas mang tuksohin sa kanilang paaralan dahil minsan ay pumapasok si Onde na gusot-gusot ang uniforme. Hindi na nito pinapansin ang sinasabi ng mga kamag-aral. At sa tuwing minamaliit ang ina, palagi nitong pinagtatanggol si Nanay Dalia. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Onde, hindi na ito tumuloy pa sa kolehiyo. Alam niyang nahihirapan na ang ina sa pagpapaaral sa kanya. Matanda na rin si Nanay Dalia. Kaya naman nagpasya si Onde na siya na lamang ang maghanap buhay at pahintuin na sa pagtitinda ang ina. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral anak. Huwag mo na akong isipin. Kaya ko pa naman eh. At isa pa, nagtitinda lang naman ako sa palengke at hindi ko na kailangan magbuhat ng mabigat. Makakaraos din naman tayo kapag nakapagtapos ka na at nakakuha na magandang trabaho. Wika ni Nanay Dalia. Hindi naman po mahalaga kung makapagtapos kagad ako na eh. Tutuparin ko pa rin naman po ang pangako ko sa'yo. Magtatapos po ko. Sa ngayon po, magpahinga ka muna na at magpalakas. Ako na po muna ang bahala sa lahat. Ako naman po ngayon. Tugon ni Onde. Matapos ang pag-uusap ng mag-ina, nagumpisa na ang binata na maghanap ng bagong trabaho. Dahil kailangan ito ng mas malaking pera upang maibalik ang kanilang pwesto sa palengke. Nagsumikap si Onde para makamit ang pangarap kahit mabawi lamang ang pwesto.
dahil naisanla ito ng ina ng magipit sila. Kahit anong trabaho, pinasukan ng binata basta kumita lang ng pera. Naglako ito ng gulay kahit tirik ang araw. Nagkargador ito sa palengke. Nagtabas ng damo sa bukid at kung ano-ano pang trabaho. Para lamang kumita ng pera. Kumbaga naging all around si Onde sa kanilang baryo. Hanggang sa nakilala ni Onde si Vince, isang negosyante sa bayan. Kinuha nito ang binata bilang tagabantay sa bigasan. Kaya naman nagkaroon ito ng permanenteng trabaho. Sa tuwing sasahod si Onde, palagi itong nagtatabi ng pera upang makabili ng pangarap na bahay at lupa. Nagsumikap si Onde at natuwa naman sa kanya si Vince. Kaya naman minabuti nito na makabalik sa pag-aaral ang binata. Natutuwa ako sa mga kabataang kagaya mo. Ni minsan hindi ko pa nakita ang mga magulang mo. Buhay pa ba sila? Hindi ka rin kasi nagkukwento tungkol sa kanila. Wika ni Vince. Wala na po akong tatay pero buhay pa po ang nanay ko. Kaso nga lang may sakit po siya eh. Ayoko lang po kasing magkwento tungkol sa personal kong buhay. Baka isipin nyo, nagpapaawa lang po ako eh. Tugon ni Onde. Napatango na lamang si Vince sa sinabi ng binata. Alam mo, natutuwa ako sa mga kagaya mo. Dahil bukod sa masipag, maalaga sa magulang at may pangarap. Abay nung kabataan ko, ganyan na ganyan ako katulad sa'yo. Pangarap kong magkaroon ng sariling bahay at lupa. Tapos nakapangalan sa nanay ko. Kaso nga lang, hindi niya na naabutan at namatay siya. Nung nagkapamilya naman ako, maaga ding namatay ang asawa ko. Wala kaming anak kaya naman heto ko ngayon. Nag-iisa sa buhay at malungkot. Kaya naman kapag nakakakita ako ng mga kagaya mo, gusto kong tulungan para maabot din ang kanilang mga pangarap. Wika ni Vince. Natuwa naman si Onde sa sinabi ng lalaki. Sa totoo lang, magaan ang loob ni Onde kay Vince sa hindi niya malamang dahilan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umuwi na si Onde at dala nito ang gamot ng ina. Pagka-uwi ng tahanan, naabutan niya si Nanay Dalia na nakikipag-away sa kapitbahay. Gulat na gulat si Onde dahil yon ang unang beses na nakipagtalo ang ina. Tapastanganin mo na ako. Sabihan mo ng kung ano-anong masasakit na salita. Pero hindi ko matatanggap na pati ang anak ko na walang ginawa kundi mahalin ako at gawin ang lahat para makatulong sa akin. Sisiraan mo lang at pagsasalitaan ng masakit na salita. Hindi ako makakapayag. Kayong lahat, dito sa baryo, pinakitaan ko ng kabutihan. Pero anong sinukli niyo sa akin? Puro sama lang ng loob. Kung wala kayong magandang sasabihin, itahimik niyo na lang ang mga bibig niyo nang wala tayong gulo. Wika ni Nanay Dalia. Rinig na rinig ni Onde ang mga salitang binitawan ng ina. Hindi pa man nakakalapit ang binata. Bigla na lamang itinulak ng anak ng kanilang kapitbahay si Nanay Dalia. Kaya naman, napaupo ito sa lupa at dito na nagalit si Onde. Kaya inundayan niya ng pagsuntok ang lalaki. Aba, ang lakas talaga ng loob niyong mag-inano. Wala na nga kayong malamon eh. Ang sama pa ng ugali niyo. Wika ng anak ng kapitbahay. Natawagin na lang natin sa pangalang Mikoy. Hindi ko man alam ang ugat ng pinag-awayan niyo. Sigurado akong walang kasalanan ng nanay ko. Hindi pala away si nanay.
Kaya naman alam kong may ginawa kayong hindi niya nagustuhan. Tugon ni Onde. Maraming kapitbahay ang nakakita sa pangyayari. Kaya naman sa galit ng binata, pinatawag niya sa barangay ang kapitbahay. Marami din ang nagreklamo. Kaya naman napaalis ang mga ito sa baryo. Nakaramdam naman ng kaunting konsensya si Onde. Pero para sa kanya, ginawa lamang niya ang tama at hindi naman niya intensyong mapalayas ang mag-ina. Ngunit dahil marami na ang nagreklamo, wala na itong magagawa pa. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalong lumala ang sakit ni Nanay Dalia. Ipinatingin na ni Onde ang ina sa mga doktor. Ngunit hindi naman malaman ng mga ito kung ano nga ba ang sanhi. Nang dahil sa mga pangyayari, hindi na ituon ni Onde ang atensyon sa pag-aaral. Maging sa trabaho, nakagad namang napansin ng among si Vince. Ayos ka lang ba, Onde? Napansin ko na palagi kang tulala at tila malalim ang iniisip. May problema ka ba? Tanong ni Vince. Sa hindi malamang dahilan, napayakap ito sa lalaki at napaiyak. Pasensya na po, Sir Vince. Mas lalo po kasing lumalala ang sakit ni nanay. Kahit na pinatingin ko na siya sa doktor, hindi po nila malaman kung ano ba ang sanhi ng sakit ng nanay ko eh. Hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi ko po kakayahanin kapag nawala si nanay sa akin. Siya na lang po ang meron ako eh. Siya lang po ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob. Hindi ko nga alam kung bakit namin nararanasan ang mga ganitong hirap sa buhay eh. Wala naman po kaming inagrabyadong tao. Ni hindi naman kami masama pero bakit sobra-sobra naman yung paghihirap namin ni nanay? Simple lang naman ang gusto namin eh. Ang mamuhay ng payapa. Pagsasalaysay ng binata. Alam mo naman, Onde, na isa akong manggagamot, hindi ba? Gusto mo bang tignan ko ang nanay mo? Para naman matukoy ko kung ano ang karamdaman niya. Noon ko pa gustong sabihin sa iyo ang bagay na ito. Pero parang nag-aalinlangan ako. Dahil baka hindi ka naman naniniwala sa mga kagaya ko. Muling wika ng amo. Pinunasan ni Onde ang luha sa mata. Kaagad sinagot ang sinabi ni Vince. Ano po? Hindi ko po alam na isa po kayong manggagamot. Naniniwala naman po ako sa mga kagaya mo eh. Kaso nga lang, wala po akong kakilala noon. Kaya nga po hindi ko mailapit si nanay. Pero dahil inaalok niyo na din po ko, hindi ko na po yan hihindian. Desperado na po akong malaman kung ano bang nangyayari sa nanay ko at para gumaling siya. Tugon ni Onde. Napangiti naman si Vince at ng araw na yon, kaagad itong nagpunta sa tahanan nila Onde. Pagkarating sa tahanan, nakita nila si Nanay Dalia na nagluluto kaya naman kaagad nagmano ang binata. Lumabas si Nanay Dalia mula sa kusina dahil sinabi ni Onde na may bisita sila. Paglabas nito, nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang kasama ng anak. Vince, ikaw ba yan? Ang tagal kitang hindi nakita. Paano kayo nagkakilala ng anak ko? Tanong ni Nanay Dalia. Nagtataka naman si Onde. Paano nakilala ng ina ang amo? Magkakilala po kayo, Nay. Siya nga po pala ang amo ko sa trabaho. Yung palagi kong kinikwento sa inyo. Wika ni Onde. Ang nanay mo ay kababata ko. At syempre, ang tatay mo ay kapatid ko sa ina. Grabe nga naman ang tadhana. Pinagtagpo pa tayo sa tagal ng panahon na lumipas.
Tugon ni Sir Vince. Nanlaki naman ang mga mata ni Onde. Dahil kadugo niya pala si Vince. Kaya pala gano'n na lamang ang pakiramdam niya sa amo, na para bang sobrang gaan ng kanyang kalooban. Ito na ang anak namin ng kuya mo, si Onde. Hindi ko naman inaasahan na ikaw pala ang amo niya. Maraming salamat sa tulong mo sa amin. Wika ni Nanay Dalia. Hanggang sa naupo na lamang ito sa silya, bigla na lamang kumirot ang puso nito. Nandito ako para tulungan ka, Dalia. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na kung ano ang sanhi ng sakit mo. Kinukulam ka. Wika ni Vince. Nanlaki ang mga mata ni Onde sa sinabi ng tiyuhin. Ano po ang ibig niyong sabihin? Siya naman po ang gagawa nung kay nanay. Halos hindi na nga po siya lumalabas eh. Tanong ni Onde. Kaagad namang nilabas ni Vince ang mga gamit. Tinawa si Dalia. Dati niyo silang kapitbahay at may lihim na galit sa inyong mag-ina. Malaki ang galit niya kay Dalia at sigurado akong hindi niya tatantanan ng nanay mo hanggat hindi ito namamatay. Tugon ni Vince. Kumabog ang puso ni Onde. Kaagad pumasok sa isipan si Mikoy at ang nanay nito. Wala namang ginawang masama sa kanila si nanay. Kasalanan din naman nila kung bakit sila napaalis eh. Alam ko na po kung sino may gawa nito kay nanay. Sila lang naman po yung nakaaway namin eh. Ano po bang pwede natin gawin? Pwede pa po bang gumaling si nanay? Tanong ni Onde. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang manalo sila. Hindi ko man nakilala ang mga tinutukoy mo, pero ramdam ko na malakas sila. Hayaan mo, pamangkin. Gagamutin ko ang nanay mo. Kailangan ko lang ang tiwala nyo. Tugon ni Vince. Tinupad naman ito ang pangakong gagamutin si Dalia. Ngunit kagaya ng sinabi ni Vince, malakas ang mag-inang aswang na mangkukulam. Matapos ang ilang araw ay namatay nga si Dalia. Labis ang pagsisisi ni Vince. Hindi niya natupad ang pangako kay Onde. Ngunit hindi naman siya sinisi ng binata. Sobrang sakit ang nangyari para kay Onde. Dahil nais nitong gumaling ang ina. At napakarami pa nilang pangarap. Ngunit tila ang lahat ng iyon ay hindi na matutupad sa tuluyang pagkawala ng ina. Matapos ang mga nangyari at nang mailibing na si Nanay Dalia, kaagad kinuusap ni Onde si Vince upang turuan siya ng lihim na karunungan. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Vince na turuan ang pamangkin. Ngunit kalaunan, nakumbinsi ni Onde ang tiyuhi na turuan siya. Sa isipan ng binata, kaya niyang gawin ang lahat. Maipaghiganti lamang ang nanay laban sa mga aswang na pumaslang sa ina. Matagal ding naghanda si Onde upang maging sapat ang lakas sa pagtuturo sa kanya ni Vince. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at ilang pang mga buwan. Tuluyan ang natutunan ni Onde ang lihim na karunungan sa tulong ng kanyang tiyuhin. Madalas itong pinaaalalahanan ni Vince. Gamitin lamang ang kakayahan sa kabutihan. Isinapuso naman ng binata ang mga pangaral na sinabi ng tiyuhin. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan, pati sa puso nito, ang galit sa mga pumatay sa ina. Ipinangako naman ni Vince kay Dalia na pagtatapusin niya ng pag-aaral ang pamangkin.
Kahit nag-aaral noon ng lihim na karunungan si Onde, nagawa nitong pagsabayin ang pag-aaral. Natuwa naman si Vince sa kanyang pamangkin. Nakita niya ang dedikasyon nitong matapos ang pag-aaral at matupad ang pangarap kahit wala na ang ina. Hanggang sa isang araw, matapos ang araw ng pagtatapos sa kolehiyo ni Onde, pauwi na sana ito kasama si Vince nang bigla na lang may nakabunggo silang isang lalaki. Pamilyar ito kay Onde. Aba, kamusta ka na, Onde? Mukhang nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Nasaan ang nanay mo? Kasama mo ba? Tanong ni Mikoy. Nainis naman ang binata sa tanong nito. Alam niya na may kinalaman si Mikoy sa pagkamatay ng ina. Ngunit sa halip na patulan, ngumiti lamang si Onde. May plano sila Vince para makaganti sa pumatay sa ina. Oo naman, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. At isa pa natupad ko na ang pangarap ko sa buhay kahit wala na si nanay. Binawian na siya ng buhay. Mahigit 1 taon na rin ang nakakalipas. Ikaw, Mikoy, kamusta ka na? Buhay pa ba ang nanay mo? Parang ang sarap kasing patayin . Pambabara ni Onde. Nagkuyom naman ng kamao si Mikoy dahil sa sinabi ng binata. Kaagad nitong kwinelyuhan si Onde. Hoy, ayusin mo nga yung tabas ng bibig mo. Hindi ko nagugustuhan . Para bang mas lalong tumabil at tumalim yan . Wika ni Mikoy. Dito na nagsalita si Vince at kaagad tinanggal ang kamay ni Mikoy sa kwelyo ng pamangkin. Ikaw ang nauna, kaya naman sinabayan ka lang ng pamangkin ko. Kaya wag kang pikon, binata. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na kami. Dahil ayaw na namin magsayang ng oras sa mga kagaya mo na wala namang silbi sa mundo. Wika ni Vince. Bahagya pa nitong tinulak ang binata. At sabay na umalis ang magtsuhin sa harapan ni Mikoy. Gigil na gigil ang itsura ng aswang. At para bang gusto na nitong patayin ang dalawa. Ngunit nanatili itong kalmado at umuwi sa tahanan upang ipaalam sa ina ang mga nangyari. Aba, mukhang tumatapang na ang batang yan. Panahon na siguro para isunod natin siya sa kanyang ina. Sino naman kaya ang kasama niyang tinutukoy mo? Wika ni Pide sa anak. Hindi ko nga din po alam . Pero mukhang pamilyar siya sa akin. Baka kilala mo siya kapag nakita mo. At pakiramdam ko, may kakaiba sa lalaking yon. Dahil iba rin yung datingan niya . Tsaka para bang nag-init ako nung hinawakan niya ako. Pagpapaliwanag ni Mikoy. Napaisip naman si Aling Pide sa sinabi ng anak. Wala itong alam na ang tinutukoy ni Mikoy ay si Vince na dating nakalaban na niya at pumatay sa asawa. Samantala, sa kabilang banda naman, kagad na nag-usap ang magtsuhin. Dito na binanggit ni Vince ang kanyang nakaraan. Alam mo ba, kilala ko yang si Mikoy. Yan ang anak ni Pide na dati kong nakalaban. At base sa pagkakatanda ko, napatay ko ang asawa niyan. Hindi pa rin pala nagbabago ang mag-inang yan. Pero mukhang mas lumakas si Pide dahil nagawa niyang labanan ang binalik kong sumpa sa kanya. At napatay pa ang nanay mo. May plano ka ba, Onde?
Itutuloy mo pa rin ba ang plano mong paghihiganti? Tanong ni Vince. Itutuloy ko po. Siyempre tiyo, alam mo naman na malaki ang galit ko sa mag-inang yun. Dahil sa ginawa nila, namatay si nanay. Pero gagawin ko po ito para wala na silang mabiktima pa na ibang tao. Ayoko pong maranasan ng ibang nangyari sa nanay ko. At ayokong maramdaman ng ibang sakit na dinanas ko. Tugon ni Onde. Natahimik na lang si Vince. Kita niya sa mata ng pamangkin na iba na ang layunin nito kumpara noon. Mabuti naman at nag-iba na ang layunin mo sa buhay. Noon kasi, palagi mong sinasabi na ginagawa mong lahat ng ito para lamang sa nanay mo. Pero ngayon, maghihiganti ka para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Vince. Alam ko naman po yun tiyo na hindi mo gustong mamuhay ako sa galit. Mas mabuti nang gawin ko ang tama kesa gawin ko ang gusto ko lang. Pero marami naman na mapapahamak. Tugon ni Onde. Alam kong masaya ang nanay mo para sa iyo. Unti-unti mo nang nakakamit ang mga pangarap mo sa buhay. Napakabuti ng puso mo, Onde. Kaya naman ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan at panatilihin ang kabutihan sa iyong puso. Dahil yan ang magiging sandata mo sa anumang labanan. Palagi mo lang tatandaan, nandito ako para sa iyo. Anuman ang mangyari. Hindi ko man natupad ang pangako kong iligtas ang nanay mo. Pero tutuparin ko ang pangako ko kay Dalia. Naiingatan kita katulad ng isang tunay na anak. Wika ng tiyuhin. Natahimik na lang ang mga ito. Hindi man nila alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ngunit handa na sila para harapin ang mga susunod na mangyayari. Kinabukasan. Pagsapit ng gabi. Nagulat na lamang ang magtiyuhin nang makita sa kanilang daraanan ang mag-inang Mikoy at Pide. Sabi ko na nga ba kakilala kita. Sa hinaba-haba ng panahon na pagtatago namin sa'yo, makikita rin pala tayong bandang huli. Ang ipinagtataka ko lang, bakit mo kasama ang anak ng pinatay ko? Magkadugo ba kayo? Tanong ni Pide. Akala ko pa naman matalino ka at malakas. Pero bakit hindi mo pa rin alam ang ugnayan ko kay Onde at kay Dalia? Mukhang hindi ka pa rin talaga nagbabago, Pide. At ang lakas din ng loob niyong humarang sa aming daraanan. Wika ni Vince. Walang sabi-sabi. Bigla na lamang inatake ni Mikoy si Onde. Ngunit mabilis na nakailag ang binata. Nalabis namang kinagulat ng mag-ina. Aba, paano mo nagawa ang bagay na yun? Napakabilis mo at nagawa mong iwasan ang pag-atake ko. Teka, huwag mong sabihin na may tangan ka na din. Kagaya ng tiyuhin mo. Wika ni Mikoy. Gumiti lamang ng nakakaloko ang binata. Mabuti pa si Mikoy Ginagamit ang utak niya. Pero ikaw, Pide, hindi Nakakahiya kayong mag-ina. Nagagawa niyong lantaran na sabihin ang mga kasalanan niyo. Tugon ni Onde. Nagsimulang mag-orasyon si Vince. Ngunit mabilis na tumakbo papuntang kagubatan ang mag-ina. Kaya naman hinabol sila na magtiyo. Mag-iingat ka, Onde. Dahil panigurado, may ginawa silang bitag para sa atin. Pero huwag kang mag-alala dahil kasama mo ko sa labang ito. At ngayong gabi,
Sisiguraduhin nating hindi nasisikatan pa ng araw ang mag-ina na yan na pumatay kay Dahlia. Kung noon ay nagawa nilang malagpasan ang ginawa ko sa kanila. Pero ngayon, hindi ko hahayaang makatakas pa sila. Wika ni Vince. Sabay na nag-orasyon ang magtiyuhin upang masigurado na hindi sila mabibitag na mag-ina. Bawat kilos, pinag-iisipan. Kapwa malakas at handa na ang magtiyuhin sa labanan. Matagal na nilang napaghandaan ang tagpong yon. Bukod kay Dahlia, may iba pang mga nabiktima ang mag-ina. Kaya naman nagpasya na si Vince. Napalakasin ang pamangkin upang wakasan na ang buhay ng salot sa baryo. Nang makarating sa gitna ng gubat, o mas kilala sa tawag na pusod ng gubat, nag-uusap doon ang mag-ina. Alam nila na may binabalak itong masama. Kaya naman sa halip na magkatabi, naghiwalay ang magtiyuhin upang mas mapabilis ang laban. Hinarap ni Onde si Mikoy, samantalang si Vince naman ang humarap kay Pide. Sa unang atake pa lang, kaagad nang tinamaan ni Onde si Mikoy sa pisngi. Nasugatan ito ng malalim. Nagalit ito sa binata at kaagad bumawi. Sinuntok nito si Onde. Napasukan naman ng dugo ang binata dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng aswang. Samantala, itim na mahika naman ang panlaban ni Pide kay Vince. Hindi naman nagpatalo ang lalaki. Sinipa nito sa muka ang aswang. Kagad itong napatalsik at sinalo ng anak. Matapos makaisa sa mga kalaban, kagad nagpalit ang magtiyuhin. Si Vince naman ang lumaban kay Mikoy at si Onde naman ang kay Pide. Naging madugo ang labanan. Talaga namang ni isa sa mga ito ay walang gustong magpatalo. Nang mga oras na yon, duguan na si Mikoy kaya naman pinaupo ito ng ina sa tabi. Ito na lamang ang nakipaglaban sa dalawa. Upang maging patas ang labanan, hindi nangelam si Vince at hinayaan ang pamangkin na labanan ng aswang na pumatay sa ina. Sipa, suntok at tadyak ang ginawang atake ni Onde. Ngunit mabilis ang aswang. Naiiwasan nito ang bawat pag-atake ng binata. Nang mapansin ni Vince na tila dehado ang pamangkin, dali-daling pinuntahan nito si Mikoy. Pagmasdan mo kung paano ko patayin ang pinakamamahal mong anak. Ipaparamdam namin sa iyo kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Habang wala kang magagawa, kundi panoorin kung paano siya mamatay. Wika ni Vince. Kinuha nito ang punyal sa tagiliran. Kaagad na sinaksak sa puso ang binata. Hindi na nakalaban pa si Mikoy dahil sa mga sugat na natamo mula sa pakikipaglaban kay Onde. Napasuka ito ng dugo. Hindi pa nakontento si Vince. Ginilitan nito ng leeg si Mikoy na siyang nakapagpasigaw kay Pide. Binitawan ni Vince ang binata na wala ng buhay. Nangangatog itong nilapitan ng ina at niyakap ng mahigpit habang sinusubukang iligtas ang anak. Mga walang hiya kayo. Pinatay niyo ang anak ko. Magsisisihan niyo na ginawa niyo ang bagay na ito. Kinuha mo na ang buhay ng asawa ko. Pati ba naman ang anak ko? Kukunin mo din sa akin. Wala kang kasing sama. Kung pinatay ko man si Dahlia, masama ako sa tingin niyo. Pero parehas lang tayo. Dahil pumapatay din kayo ng mga tao. Wika ni Pide. Nagsimula itong magbago ng anyo. Umitim ang balat. Humaba ang tenga
Matutulis ang ngipin at higit sa lahat, mukha na itong demonyo. Galit na galit itong hinampas si Vince sa ulo. Dinamaan ito at tumalsik sa isang puno. Nakaiwas naman ang binata sa pag-atake ng aswang at kagad nilapitan ang tiyuhin. Sabay na tumayo ang dalawa. Nakipagpalitan ng pag-atake sa aswang. Sa paglipas ng oras, unti-unting nanghina ang dalawa dahil sa pagod. Habang si Pidi naman, tila wala nang pakialam. Upang mapatay ang aswang, dali-dali itong sinampahan ni Vince sa likuran. Kaya naman napunta ang atensyon nito sa lalaki. At dito nakahanap ng tiyempo si Onde. Kaagad pinutol ang ulo ng aswang at sinaksak sa puso. Umatungal ang aswang. Unti-unting nanghina at bumagsak sa lupa. Hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Nahiga na lamang sa lupa ang magtiyuhin dahil sa sobrang pagod. Nawalan pa ng malay ang mga ito at kinabukasan. Nagising na lamang sila. Wala na ang bangkay ng mag-ina. Naglaho na lamang ito na parang bula. At ang natira na lamang ay bertud ng mga ito. Dali-dali namang inapakan ng magtiyuhin ang mga bertud. Matapos yon, umuwi na ang mga ito sa tahanan. Dahil sa mga nangyari, bumalik na ang kapayapaan sa baryo. May mangilan-ngilan pang aswang na nanggugulo. Pero kagad naman itong pinipigilan na magtiyuhin. Patuloy lamang ang mga ito sa pagtulong sa nangangailangan. Hanggang sa namatay na si Vince, napunta sa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Kaya bukod sa paglipo ng mga aswang, patuloy pa din ito sa pagtulong sa mga mahihirap. Hindi na nag-asawa si Onde. Pero sobrang saya pa rin ng binata. Dahil kahit wala na ang tiyuhin at ina, natupad naman ang lahat ng pangarap para sa kanya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, maging matatag sa buhay. Kahit mawala man ang mga taong pinag-aalaya natin ng pangarap, patuloy pa rin natin itong abutin. Sigurado naman ako, kahit hindi man natin sila kapiling, masaya pa rin ito sa lahat ng nakukuha mo. Nasaan man sila ngayon. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.